April 22, 2024, sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, nagaganap ang Anti-Tank Subject Matter Expert Exchanges, SME, kung saan nagtitipon ang mga pinakamahuhusay na puwersa mula sa iba't ibang bansa para sa isang pagsasama ng kanilang mga armas at lakas. Ngayon, mag-set ng eksena. Isipin ang mga elemento mula sa US Army's 2nd Battalion, 27th Infantry Regiment, na nagpapakawala ng kanilang mga armas tulad ng TOW at Javelin anti-tank missiles, kasabay ng nakamamatay na M4 Carl Gustaf recoilless rifles. Pero hindi sila nag-iisa. Kasama rin nila ang mga puwersa mula sa Philippine Army's 7th Infantry Division, Scout Ranger Regiment, at Light Reaction Regiment, pati na rin ang mga elemento mula sa Australian Army. Grabe, parang all-star lineup. Pero heto ang eksena, bagamat may limitadong anti-tank capabilities ang Philippine Army sa ngayon, hindi sila nagpapahinga sa kanilang mga laurels. Hindi, handa silang mag-upgrade, may mga plano silang palakasin ang kanilang arsenal tulad ng M4 Carl Gustaf o SMAW, at ng mga dekalibreng anti-tank missile launchers tulad ng Javelin o Spike. Isang strategic move na tiyak na magpapalakas ng kanilang laban sa digmaan. Ngayon, pag-usapan natin ang tactics. Sa mga plano nilang pagbili ng mga cutting-edge weapons na ito, ang Philippine Army ay handa nang harapin ang anumang banta, mula sa mga armored vehicles hanggang sa mga fortified na positions. Parang pagbibigay kay David ng slingshot na may roids, walang tank ang hindi kaya, walang fortress na hindi masisira.